So, we are continuing our studies sa theme na Growing in the Lord, paglago sa Panginoon, and we are now in part 2, James chapter 2, about growing in the Lord. At sa muli nais kong ipaalala sa inyo na ang James, or Book of James, it is a very practical na aklat na kung saan binibigyan tayo ng instruction kung paano dapat tayo mamuhay at paano dapat tayo lumago, paano tayo lalago sa ating relasyon sa Panginoon. Last week, we focused sa tatlong palatandaan, tatlong ebidensya patunay na ikaw ay lumalago na sa Panginoon. Sa chapter 1, nakita natin sa tatlong kaparaanan o tatlong marks na ikaw ay lumalago sa Panginoon. At kung hindi pa tayo lumalago sa Panginoon, ito dapat na hingin natin sa Panginoon ng tulong at dapat na i-workout natin sa ating pamumuhay na bilang Kristiyano. Una ay ang ating tugon sa mga pagsubok. Sa tuwing may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, sinabi ni Santiago, nais kong ipaalala muli sa verse 2, na magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Count it all joy. So muli, hindi po nakabase ang iyong kagalakan sa circumstansya o sa sitwasyon, kundi nakabase ang iyong kagalakan sa kung sinong Panginoon at nakabase sa kanyang mga pangako. At nais kong ipaalala sa pagtugon sa mga pagsubok, ang lumalagong Kristiyano hindi lang merong kagalakan, they doesn't just count it all joy, but they ask wisdom. Lord, tulungan mo ako na kung anong dapat kong gawin. So, sinabi ni James sa verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. So, and then, sa panahon ng pagsubok, mahalaga sa isang Kristiyano na lumalago sa Panginoon ay ang nagtitiwala sa Panginoon. Tingnan niyo po sa verse 6 sa chapter 1. Subalit ang humingi, dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ng taong pabago-bagong isip at di alam kung ano ang nais niya. At sa pagtugon sa pagsubok, nais natin na nagpapakumbaba tayo sa Panginoon. Ibig sabihin na tayo lumalapit sa Kanya at nagdidepende sa Kanya. Tingnan niyo po ulit, sa verse 9, dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya itinataas ng Diyos. So alam natin na sa panahon ng walang-wala tayo at nahihirapan, ang isang nahihirapan o isang poor ay umaasa sa Panginoon, nagdidepende sa Kanya tayo lumalapit, nagpapakumbaba, tumingi ng tulong. Now, pangalawang bagay ng isang Kristiyanong lumalago sa kanyang relasyon sa Panginoon ay the way ng kanyang pag-deal sa temptasyon. Paano siya nagre-respond sa temptasyon. Verse 12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Itong pagsubok na binabanggit dito ay in a form of temptation or tukso. So, nananatiling tapat. Mananatili ba akong tapat sa Panginoon o susundin ko ang gusto ko? Susundin ko ang gusto niya. Susundin ko ang gusto ng sinasabi ng iba. Saan ka magiging tapat? Sa Panginoon o sa ibang tao o sa iyong sarili? So, ang nananatiling tapat ay pinagpala. And also, when we are tempted, hindi po naman masama magalit. Pero wag niyo, sabi sa Bible, be angry and do not sin. Huwag kang magkasala, na ibig sabihin na meron ng bitterness and unforgiveness. So, control your anger. Nais ko po muling basahin dito ang sinabi ni James sa verse 19. Mga kapatid, kung minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, mag-ingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. And also, verse 21, talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masamang asal. So the way ang isang Kristiyanong lumalago sa relasyon niya sa Panginoon, tumutugon siya sa salita ng Diyos, hindi lang tagapakinig, kundi tagapagsalita, na kung saan nabasa natin dito muli sa chapter 1. Basahin ko po sa verse 23. Verse 22 po pala. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Hindi po ang Panginoon, hindi po ang ibang tao, kundi ang ating sarili. Then, also, about sa tank, sa bibig, verse 26, kung inaakala ni naman na siya religyoso, ngunit hindi man siya marunong magpigil, hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging religyoso.
And then, being kind to others, verse 27, ang reliyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito, pagtulong sa mga ulila, sa mga byuda, sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. So, now we will move sa chapter 2 at may dalawa pa pong mark na ang isang Kristiyano ay lumalago sa Panginoon. Na tayo po ay lumalago sa Panginoon. Ang una po ay hindi mo gusto ng favoritism. Walang favoritism. Sabi dito sa verse 1, tingnan niyo po, mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. So, sa pagkakasabi ni Santiago dito, dinescribe niya yung issue dito sa simbahan nito, sa fellowship nito. Ibig sabihin ng favoritism or hindi, o sa Tagalog, hindi pantay-pantay ang pagtingin sa kanilang fellowship. May mga hindi pantay ang tingin nila, o sa madaling salita, mayroong favoritism. Ito ibig sabihin na ini-elevate, itinataas nyo, mas pinapahalagan nyo ang isang tao based sa kanyang appearance. Pag nakakakita tayo, minsan pag may kotse, may nakabarong, lalo na po minsan pag mostly sa mga fellowship, ang most invited na speaker ay kapag may kotse, may long sleeve, may korbata, maganda yung appearance. So they based on external or appearance or kung ano yung position niya, kung mayaman siya or walang kaya. So ito yung ibig sabihin dito, yung binabanggit ni James dito in context dito. Binigyan niya yung example dito sa binasa natin kanina, kung naalala nyo, merong mayaman na pumasok sa simbahan at binigyan ng special treatment, pero itong poor ay sabi, diyan ka na lang sa tabi. So ito yung binanggit dito na example or nangyayari sa church. Alam niyo po yung favoritism ay ito po ay hindi maganda, masama po ito. Dahil ang dulot nito ay, kumbaga, ayaw mo sa kanya, gusto ko dito, di ba? Gusto ko ito. Alam ko, may mga favorite po kayo, favorite color, ay ayaw ko ng black. Ayaw ko ng black, gusto ko white. Favorite damit. Pero ang context dito yung, when it comes sa pagtitipon, sa fellowship, pag sa tao na nakakasalamuha natin sa fellowship. So, sinabi ko nga po kanina, binanggit ni James, mayroong dalawang taong pumasok sa church, ang rich at saka poor. Yung isa, binaliwala yung poor, hindi maganda yung treatment, yung rich, maganda yung treatment. Minsan nga, sa mga kainan sa church, may tinatawag na presidential table. Yung mga presidential table, ito yung mga kagalang-galang ng mga tao, special treatment. O kayo, dyan lang kayo sa maliliit na lamesa. Di ba? Napapansin niyo? So, partiality or favoritism ay even in the church history at hanggang ngayon ay nangyayari pa rin. In the time of Jesus, nangyayari to sa time ni Jesus, ang mga Hudyo ay talagang prejudice nila yung mga Samaritan, di ba? Pag Samaritan ka, hindi ka nilalapitan ng mga Hudyo. Hindi sila dadaan sa lugar mo. Lilis sila ng daan pag Samaritan ka. Pag babae ka, sa panahon ni Jesus, mababang pagtingin sa mga babae para ka lang property. So, and ang mga tax collector, di ba, naalala nyo, kinumprot si Jesus ng mga religious leader, bakit ka nakikisalamuha sa mga maniningil ng buwis, sa mga makasalanan, maruruming tao ang pagtingin nila sa mga taong ito. So, mayroong partiality, ang partiality, pag mayroong favoritism, ito, gusto ko itong tao, hindi ko itong gusto. And even sa church history, in the noon, even sa religion, yung mga Muslim, di ba? Bakit napakaraming Muslim? Dahil po, if you will study yung history, pag hindi ka nagpaanib sa kanila, papatayin ka. Pinapatay ang mga hindi kaanib sa kanilang religion at hanggang ngayon, nangyayari ito na kung hindi ka Muslim o asapin ng Islam, ang pinaka-common na execution ay pugot ulo. So kaya, no wonder na ang territory nila ay lumawak at dominant ang kanilang religion. Even in the Middle Ages,
even sa, not to put down, but I'm basing sa church history, even sa Middle Ages, sa Catholic Church, nagpadala sila ng mga over 10 crusader, at ang hindi mga mananampalataya, they killed those people. And so, yun na nangyayari pag mayroong partiality, na kung saan you will hate this person, at kung pabor sa'yo, ang tao ito, pabor sa'yo, itong person na ito, then siya yung like mo, siya yung love mo. Kahit nga sa Facebook, di ba, mayroong like, may love, tapos mayroong ling emoji na hate, angry. So, even today, sa church, ito po yung nangyayari din sa church. We talk only sa mga taong kilala natin, yung nakakasabay natin pagpasok sa simbahan. Pero sa iba, I think it is shameful sa inyo, nakakahiya, kung hindi natin kilala yung iba na palagi dito sa simbahan, na kung saan palagi naman tayo nagsasama pero may na pumapasok sa simbahan. So even sa church nangyayari, kung pareho tayo ng lugar, pareho tayo ng like, sa'yo lang ako makikipag-usap. Sa'yo lang ako makikipag-fellowship. Sa'yo lang ako tatabi. Pero pag isang tao na ayaw mong makilala, ayaw mong kausapin, hindi mo tatabihin at hindi mo babatiin. Hindi dapat yon sa fellowship mangyari. Dapat na, bawat sinasabi ni James dito, na dapat po wala tayong favoritism sa loob ng simbahan. So, maybe if you are doing this, na nakikipag-usap ka lang sa mga taong like mo, gusto mo dito sa simbahan, this is a challenge for you to meet other person and talk to them. Pero pastor, nahihiya po ako. Nahihiya. That is okay. Lahat tayo nagsisimula sa hiya. But you will never overcome your shyness kung hindi ka gagalaw. Kahit malang sabi ka, hi, kumusta, nanay mo ngaran. So, yeah, that should happen sa fellowship. Bakit po? Ito po ay hindi maganda. Dahil ito po ay salungat sa katangian ng Diyos. Ang Diyos po ba may mga paborito? May favorite po ba ang Diyos? May kinikilingan po ba ang Diyos? Ang Diyos po ba hindi pantay-pantay ang tingin niya sa atin? God doesn't show favoritism. Tingnan niyo po sa Roma chapter 2, verse 11. Sapagkat walang kinikilingan ang Diyos. Si Peter nakipag-fellowship sa mga hentel. Tingnan niyo po sa Gawa, Kapitulo 10, versikulo 34 hanggang 5. Acts chapter 10, verses 34 to 35. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang naunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Take note, walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Salungat po ito sa katangian ng Diyos ang may kinikilingan or may tinatangi or may favoritism. At pangalawa po, na hindi po ito maganda, healthy sa fellowship, ito po ay sin, dahil ito po ay ang ibig sabihin nito, wala kang konsiderasyon sa iba. Ang kinikonsider mo lang yung mga taong gusto mo. James, balik po tayo sa James chapter 2, verses 2 to 4. Ito po sabi ni James. Sa verse 2, kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara at dumating din doon ang isang duka na gusgusin ang damit at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan o kaya sa sahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at umahatol ng mali. Nakita nyo po, nangyari? Wala kang konsiderasyon sa iba. Ang kinoconsider mo lang yung tao na gusto mo. Ang favoritism or partiality ay hindi lang na may tinatangi ka na tao, ito pinapahayag din ito na kung saan ikaw ay may dinidiscriminate na tao. May dinidiscriminate ka na tao. Alam niyo po yung discriminate? Yung discriminate, ibig sabihin, hindi mo siya gusto base sa kanyang status. Ito, wala itong
pera. Ano lang ito, dito lang ito sa huli. Ito mayaman, pumasok, dito ka sa harap. Malapit sa tithes and offering. So, mayroon kang discrimination, maganda yung treatment mo sa isa, pero yung sa isa naman, hindi maganda yung trato mo. Yun po ang simple na paliwanag ng discrimination. So, instead po na yung challenge po sa atin, instead na palagi lamang yung palaging kilala natin yung mga taong na nakakasama natin o kalugar natin, kapurok natin, ang kinakausap natin, try to talk to others. Try to talk sa ibang tao na hindi mo pa nakausap o nakatabi. So, isa pang bagay kung bakit hindi ito mabuti sa fellowship, dahil po ito, linalabag po nito ang kautusan patungkol sa pag-iibigan. Verses 8 and 9. Tingnan niyo po. Verse 8, mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating ari ayon sa kasulatan. Ibigin mo ang inyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa inyong sarili. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa iba pa ay lumalabag sa buong kautusan sapagkat again, we violate the law of love kung mayroon tayong tinatangi, mayroon tayong favoritism. The point is, sinasabi dito sa verse 10 and 11, I will continue sa verse 11, sapagkat ang Diyos na nagsabing huwag kang mangangalunya ay siya rin nagsasabing huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, ilalabag mo pa rin ang kautusan. So yung point dito, kahit po ang pinaka-maliit na sa maring iniisip mo, ito ay konti lang naman na paglabag. But still, ikaw ay lawbreaker. Ikaw ay lumabag sa kautusan. And regardless kung ano man ang nilabag mo, sabihin mo pa, isa lang naman. We are still guilty sa harapan ng Diyos dahil nilabag natin ang kautusan niya kahit isa lang sa kautusan at karapat-dapat tayong parusahan. Karapat dapat tayong hatulan. So, this is made clear na kapag sinamarize mo ang buong kautusan, ang Biblia, dalawa lang naman na bagay kung isa-summarize natin ang kautusan ng Diyos. Ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. From Genesis to Revelation, itong buong Biblia ay summarize sa dalawang bagay. Ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. So kung mayroon tayong favoritism, saan sa dalawang nilabag natin? Ang pag-ibig, love your neighbor. So you have broken kahit na isa lang sa law, you are still lawbreaker at you are deserving ng judgment if you break even one or smallest sa kautusan ng Diyos. That's why sa mga tao na nag-iisip na you follow the 10 commandments at mapapalangit ka, you will never fulfill the law. Hindi mo matutupad ang 10 kautusan. You know why? Dahil tayo ay sabi sa Roma 23, sapagkat lahat ay nagkasala at bumagsak sa kaluwalhatian ng Diyos. So think about it. Kung tinutupad mo ang kautusan para mapunta ka sa langit, paano gagawin mo yun? Makasalanan nga tayo at karapat dapat tayo na parusahan. So, the only hope, sabi sa Bible, that's why tinupad ni Jesus ang kautusan. That's why Jesus died on the cross para tayo ay mapatawad at hindi mahatulan upang tayo ay ang sinumang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, God's law is like this. If God's law is like this na wala na kung saan kahit isa lang na hindi natin tinupad, and so we are lawbreaker and we deserve judgment. So ano yung hope natin? Ang hope natin para ma-save tayo is obviously si Jesus lang at hindi ang ating self-righteousness, ang ating mga ginagawa, kundi ang ginawa ni Jesus doon sa cross. So, siya yung nagbayad. Siya ang ating hope na kung saan tayo iniligtas na tayo mula sa kapahamakan, mula sa impyerno kung tayo ay sasampalataya sa kanyang ginawa sa cross. Moving sa verse 12, sabi dito, kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita sapagkat hatulan kayo ayon sa kautusang nagpapalaya sa inyo. So if you try to
deserve salvation sa pamagitan, mabuting tao ako, hindi ako nangaaway, palagi ako sisimba, mabait akong tao, ginawa kong mabuti, ikaw ay magiging alipin ng kautusan, and you will never fulfill the law because we are sinners. Makasalanan tayo. But by God's grace, sa biyaya ng Diyos, only what Jesus has done sa cross, only by the grace of God na magpapalaya sa atin mula o magpapa-absuelto sa atin mula sa judgment at magpapalaya sa atin mula sa pagkagapos sa kasalanan. You know, those who, sa panahon ni Jesus, they always want na to fulfill the law, 10 commandments kay Moses na mga kautusan. Alam niyo po ang nangyari sa mga Pariseo, sila ay mapagkunwari. Sa labas, makikita mo parang mababait, pero inside kailangan pang linisin ng Panginoon. Kailangan linisin ang puso at kailangan na mag-repent sa kasalanan. So, again, the law is not the basis para tayo ma-save. The basis is the grace of God. The law will give you burden lamang, palaging burden. Mayroon kang mga requirements na dapat mong tuparin. Pero ang Diyos po ay hindi nagbibigay ng burden. Yung grace ng Diyos ay nagpapagaan po sa atin. So, sa new covenant, sa bagong tipan, ito po is about the grace of God. At kapag tayo po ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos, yung ginagawa natin sa Panginoon ay hindi po kabigatan. Obligasyon. Palagi sinasabi ko sa inyo, huwag niyong gawin na ang ginagawa niyo sa Panginoon na obligasyon. Dahil hindi namatay si Jesus sa iyo dahil sa obligasyon. Namatay si Jesus dahil sa kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya. At ginagawa natin ang mga ginagawa natin sa Panginoon hindi dahil obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon. And I know nga, na alam nyo na tong examples. It's like sa marriage, it's like parent, sa mga anak, sa marriage, you don't do things para sa iyong asawa because obligation mo. You do the things na para sa iyong asawa because mahal mo siya. At sa anak, pag inuutusan ka, hindi mo yan ginagawa dahil obligasyon, ginagawa mo siya dahil mahal mo ang iyong magulang. The same thing sa relasyon natin sa Panginoon. Bakit ka ba nagbabasa ng Bible? Bakit ka ba nagsisimba? Obligasyon? Kaya nga, kapag sa tuwing binabasihan natin kaligtasan sa pamagitan ng kautusan, lahat yon obligasyon. Bigat. Gawin ko ito, gawin ko yan, kabigatan. Pero kung naunawaan mo na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng ginawa ni Jesus, kagandahang loob, naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, lahat ng ginagawa mo ay dahil sa pag-ibig mo sa Panginoon. Hindi dahil sa obligasyon. Dahil kung obligasyon, darating sa punto na mabibigatan ka na. Darating sa punto na tatamarin ka na. Darating sa punto na parang ayaw mo na. Pero ang pag-ibig ay nagtitiis, nagpapatuloy. Dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. So bakit ka nandito sa simbahan? Bakit mo ginagawa ang mga ginagawa mo para sa Panginoon? Kung ito po ay dahil sa obligasyon, maring hindi mo pa naiintindihan kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Maring hindi mo pa naranasan ang pag-ibig ng Diyos. And I pray na makita mo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. So, hindi na ito restriction. Gawin ko yan dahil obligasyon ko. Hindi, ginagawa. 1 John chapter 4 verse 19. Ang kanyang kautusan ay hindi kabigatan. Ang tugon natin, ginagawa natin out of love, pag-ibig natin sa Diyos. May freedom na tayo. Freedom at may kagalakan sa ginagawa natin para sa Panginoon. Verse 13, tingnan niyo po, pansinin niyo po verse 13, walang awang hahatulan ang di marunong maawa, ngunit mangingibabaw ang awa sa paghatol. So, in context dito, yung hindi maganda yung treatment sa iba, mayroon kang magandang treatment, o yung mga tao lang na may mga tao na hindi ka pinapatawad, at may mga tao na yun lang yung gusto mong patawarin. But if you will look back sa gospel, ang mga marunong magpatawad ay ang mga taong nakaranas ng kapatawaran mula sa Panginoon. At sinabi doon na kung hindi ka magpapatawad, ay hindi ka rin papatawarin ng Panginoon. Dahil hindi mo naranasan siguro na magpakumbaba sa Panginoon at humingi ng kapatawaran at maranasan na pinatawad ka ng Panginoon kaya hindi ka marunong magpatawad sa iba. And I know na it will be difficult, but if you have relationship with God,
If you have Christ sa iyong puso, it will not be a burden. Tutulungan ka ng Panginoon na gawin mo ang kanyang kalooban. So, una, ang isang Kristiyano, if you are growing in the Lord, you love everyone, not just yung iba lang, yung ilan lang. You love everyone. There's no favoritism. Walang tinikilingan or tinatangi. So, let's remember that. A person na lumalago sa Panginoon, he doesn't show favoritism. Second point ni James dito is you show genuine faith. Tunay na pananampalataya. Kanina, hindi mo pinapakita o hindi ka nagpapakita ng favoritism. Ngayon ang pinapakita mo ay tunay na pananampalataya. Tingnan nyo po, yung sinabi ni James dito sa verse 14. Mga kapatid, anong pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang may suot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? So, ito po ay, kung kilala niyo po ba si Martin Luther? Sino po nakakilala kay Martin Luther dito? Wala. So, si Martin Luther po ay isa siyang monk, kaya nagkaroon ng protestante. Sino po nakarinig ng Protestant Church? Mga protestante, nakarinig ng protestante. Bakit po nagkaroon ng mga protestante? Si Martin Luther ay isang pare, isa siyang monk. Noong 1517, nag-bring up siya ng issue niya about sa doktrina, about sa paano ba mapapawalang sala, malilinis ang tao sa kanyang kasalanan. Ang sinagot sa kanya, sumampalataya ka at gumawa ka ng mabuti. Yun ang sabi niya. But si Martin Luther, isa sa mga paborito niya chapter, nabasa niya sa Biblia, na hindi ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan ng kagandaang loob ng Diyos. Isa sa paborito niyang versikulo, basahin ko po. Roma chapter 5, verses 1 hanggang 2. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo, tinamasa natin ang kagandang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Isa pang paborito niyang versikulo, Galatia chapter 3, verse 11. Malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan o sa madaling salita, mabubuting gawa. Sabi pa dito, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Sa madaling salita, napawalang sala ka, nalinis ka, napatawad ka sa iyong kasalanan, hindi dahil sa ginagawa mo, kundi sa iyong pananalig sa ginawa ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. Ang sabi sa kanya, sumampalataya ka at gumawa ka ng mabuti. Maliwanag sinabi sa Biblia na tanging pagsampalataya sa ginawa ni Jesus doon sa cross. So, ito po yung nangyari sa Wittenberg, Germany. So, gumawa siya ng thesis, 95 thesis, na against niya sa doktrina na salungat sa Biblia. Ipinost niya sa simbahan, sa pintuan. Pinako niya ang 95 thesis. Siya po ay isang priest. Siya ay isang monk. Pinako niya doon ang 95 thesis na against niya sa doktrina po ng simbahan nito. Ngayon, nabasa niya itong James. Dito na nagka-problema siya kasi na-misinterpret niya. Nang nabasa niya dito yung James kasi yung interpretation niya kasi sumampalataya at gumawa ng mabuti. So, but then, scholars said, and we know sa context na na-misinterpret niya, but later on, I believe na naintindihan niya ang sinasabi niya, ni James dito kasi may magsasabi, salungat pala, sabi sa Roma, sumampalataya, pero sabi sa Santiago, gumawa ka ng mabuti para mapawalang sala ka. So ito yung nagkaroon ng kaguluhan na hindi maintindihan ng iba. Ngunit,
Ang sinasabi po dito ni Santiago, simple lang po, ang isang Kristiyano na sumampalataya o may tunay na pananampalataya sa Panginoon o sa ginawa niya doon sa cross ng Kalbaryo ay magkakaroon ng bunga. Hindi ka gagawa ng mabuti para maligtas ka, kundi ang mabuting gawa ay bunga ng iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. So, mas maliliwanagan pa po tayo kung ating ipagpapatuloy. So, James makes it clear na ang isang mature, lumalagong Kristiyano o ang isang Kristiyano na may tunay na pananampalataya ay may mga ebidensya na makikita sa kanyang buhay. Kasi kahit, for example, sinabi ko na ito kanina sa inyo dati, kahit sinong tao, tanungin mo sa kalsada, sumasampalataya ka ba sa Diyos? Walang tao na magsasabi sa iyo na hindi ako sumasampalataya sa Diyos. Tama ba? Mali ako? Lahat ng tao na tatanungin nyo, kahit saan man, sasagutin ka kagad. Ikaw lang may pagtuo sa Ginoo? Ako liwat may pagtuo sa Ginoo. Bisan haing ka magpakadto, babatunon kanira nga may pagtuo liwat sila sa Ginoo. Padayon kita, patuloy po tayo sa verses 15 to 17. Halimbawa, may isang kapatid na walang may suot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka. Magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi ninyo? Ganyan din naman, patay ang pananampalatayang walang kalaptip na gawa. In other words, kung mayroon kang maitutulong, may kakayanan kang maglingkod, may kakayanan ka na ibigin ang iyong kapwa, dapat maging halimbawa ka, makita sa iyong buhay ang Panginoong Jesucristo. Hindi lang dapat tayo hanggang sa bibig lang na Kristiyano, lip service, kundi dapat mayroong ang pananampalataya mo ay may resulta ng mabuting gawa. May resulta ng mabuting gawa. Pero akala ko ba, maaaring sabihin mo, akala ko ba yung trabaho ko lang ay manalig sa Panginoon? At hindi yung hindi yung mga ginagawa ko, hindi na may gawin ako. Verse 19, tingnan nyo po. Verse 19. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Kilala ni Satanas ang Diyos. Kung pagdating sa doktrina, una pang nakilala ni Satanas ang Diyos kaysa sa atin. May doktrina siya patungkol sa theology. Theology means, ang theology is study about sa Diyos. So, demons believe in God, and even though nakilala nila ang Diyos, alam nyo ang wala sa kanila? Wala silang relasyon sa Diyos. Tama ba? Ang demonyo may relasyon sa Diyos? Wala. Kilala nila ang Diyos. Naalala nyo nang dumating si Jesus sa, I think, sa Gennesaret, isang sinasapian ng demonyo, you are the Son of God. Kilala niya si Jesus. Kilala niya ang Diyos. Pero they don't have relationship with God. So, hindi ibig dito ang demonyo, binigyan niya halimbawa na sila ay nakakakilala sa Diyos, pero wala silang submission sa Diyos dahil wala silang relasyon sa Diyos. Hindi sila marunong magpasakop, hindi sila nagpapasakop sa Diyos dahil walang relasyon sila sa Diyos. Kaya, yun ay patunay. Hindi yun na yung pagpapasakop para maligtas ka. Yun ay ebidensya na may relasyon ka sa Diyos. Nagpapasakop ka sa Diyos, nagsasubmit ka. So, binigay niyo yung halimbawa dito na may isang kapatid na nangangailangan ng tulong, tapos may means ka, may kakayang ka tumulong, and then hindi mo tinulungan. So, sinasabi mo sumasampalataya ka sa Diyos, pero you don't put into practice. Hindi mo inilalagay sa pagsasagawa ang iyong pananampalataya. Pero, a word of babala lang po kasi there are people, kasi ikaw ay generous giver. O sabi sa Biblia that we should help those people who ask help. A word of babala lang, caution po sa atin. Hindi mo kailangan tulungan lahat ng tao na lumalapit sa iyo, but only those that the Holy Spirit directs you to help. Nililid kayo na tulungan sila. Ano ibig sabihin ko? Dahil ko pong daling kayo sa John chapter 5. Because many people will take advantage. May mga tao magte-take advantage. Even kaya nila, they will come to you.
to take advantage. I know in the street, may nakikita akong malakas pa kaya magtrabaho, pero they will beg for help. John chapter 5, tingnan nyo po. Pagkaraan ito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking imbakan ng tubig. Mali pong chapter. Okay, sakto pala po. Balikan ko po verse 2. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethsata. Nasa paligid dito ang maraming may sakit. Take note. Nasa paligid dito ang maraming may sakit. Mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Sila ay naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may milagro daw po nangyayari kapag may continue. Dito basahin ko na lang po verse 4. Sila ay naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig, matapos na ito'y gumalaw, ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki, take note, may isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Tinulungan siya ni Jesus na gumaling. Pero napansin niyo po ba, marami pang ibang may sakit doon. Marami pang doon katulad ng taong ito tinulungan ni Jesus. Pero bakit isa lang ang tinulungan ni Jesus? Napansin niyo po? So, sa madaling salita, kapag linilid ka sa isang tao na tulungan mo siya, tulungan mo siya kapag ang Holy Spirit nangungusap sa iyo. Pero minsan, kailangan mo maging discerning. Kailangan mo maging discerning kasi may mga tao na lumalapit lang sa'yo para mag-take advantage. Hindi naman para hindi na ipakita natin pagiging rude sa kanila, but we don't want na maging greedy sila, maging sakim, at mag-take advantage ng tao. And, for example, kanina sinabi ko, may mga sa street, and even sinabi ko na ito sa inyo na kahit sa mga bata na nakikita ko, I don't give them money, I give them bread. Kasi kailangan yung maging discernment, may bili lang ng rugby, o bili lang ng gastos sila sa bisyo. Kailangan natin maging discerning din, kasi we don't want people to take advantage. But perhaps, I'm not led sa Holy Spirit sa isang tao, paring ikaw ang linilid na tulungan ang taong yon para tulungan siya. So, the point is, we follow kung linilid ka ng Holy Spirit na tulungan siya, then you must obey. Tulungan mo ang isang taong ito. But we don't want na magkaroon ng pag-take advantage sa bawat isa. Amen? We don't want that. Na i-take advantage. Generous si sister, mapagbigay. Sa kanya na lang ako palagi. Hanggang sa ikaw na ang hindi na niya gustong magtrabaho, palagi lang siyang humihingi. Don't want that. Amen? So, in conclusion, growing Christian, ang isang lumalago na Kristiyano, hindi sa kanya katanggap-tanggap ang favoritism sa fellowship. Wala dapat sa fellowship pagtitipon ang favoritism. Alam niyo po yung favoritism? Sa kanya lang ako tatabi, sa kanya lang ako makipag-usap. So, favoritism is not acceptable in the fellowship because it defies God's nature. It disregards others at linalabag po nito ang kautusan ng pag-iibigan. We love people kahit anuman ang kanilang status, anuman ang kanilang color, anuman ang kanilang lahi, anuman ang kanilang katayuan sa buhay. And pangalawa, ang pananampalataya na walang resultang mabuting gawa ay patay. Hindi yan tunay na pananampalataya. Dahil ang tunay na pananampalataya ay magbubunga ng mabubuting bagay dahil gusto niyang i-please ang Panginoon sa buhay niya. Hindi mo ginagawin mabuti para maligtas, ha? May mabubuting gawa na lumalabas sa iyong buhay dahil may relasyon ka sa Diyos. Dahil sumampalataya kay Jesus. Ito yung sinasabi ni Santiago dito. Hindi para maligtas ka, kundi ligtas ka na, kaya may mga mabubuting gawa na lumalabas sa iyong buhay. Amen? And if you've never put your faith kay Hesus Kristo, wag na wag mong ilagay yung pananampalataya sa iyong sarili, sa iyong mabubuting gawa, dahil hindi ka nito ililigtas. Kundi ang magliligtas lamang sa atin ay ang ginawa ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. And
magre-resulta ito ng transform na buhay. Magre-resulta ito ng mabubuting mga bagay sa buhay ng isang tao kung si Jesus ay tinanggap mo sa iyong buhay bilang yung Panginoon at tagapagligtas. Kung meron ka ng relasyon sa Kanya. Hindi mo sasabi na sumampalataya ka kay Jesus pero walang nagbago sa iyong buhay. Yes, we still do mistake, nagkakasala, nakakagawa ng mali. Pero sinabi ko na ito po sa inyo, ng isang may relasyon sa Panginoon, nagkakasala siya, pero hindi siya natutuwa at hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ngunit ang isang tao na walang relasyon sa Panginoon, kaligayahan niya magpatuloy sa kasalanan. Yun yung buhay niya. Kumbaga, sa bisyo pa, hindi siya masaya kung wala ito sa kanyang buhay. Pero kapag ikaw ay may relasyon na sa Panginoon, ang kasiyahan mo ay mabigyang kaluguran. Ang Panginoon na nagbigay sa iyo ng kapatawaran, naranasan mo ang kanyang pag-ibig sa iyong buhay. Yun po ang pagkakaiba ng may relasyon sa mga walang relasyon. Mag-ingat po kayo, maaaring sinasabi mong may pananampalataya ka sa Panginoon. Mayroon bang bunga na nakikita sa iyong buhay? Kung wala, maaaring kailangan mong i-check ang sarili mo. Maaaring hindi mo pa talaga lubusang tinanggap ang Panginoon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kailangan mo pagsisihan ang iyong kasalanan at tanggapin siya sa iyong buhay.